Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action-adventure at fantasy series na may pamagat na One Piece. Sa mundo ng karagatan ay namumuhay ang mga taong walang kinikilalang batas at may kalayaang gawin ang kanilang naisin. Ito ay ang mundo ng mga pirata. 22 taon na ang nakakaraan ng matuklasan sa loob taon ang pagpataw ng hustisya ng Marines sa mga kasalanan ng King of Pirates na si Gold Roger. Umaasa ang mga Marines na sa pagkamatay ni Gold Roger, ay matutuldukan nila ang paghahari-harian ng mga pirata sa karagatan. Binigyan ni Vice Admiral Garp si Gold Roger ng pagkakataon upang sabihin ang kanyang mga huling kahilingan. Dito ay nagsigawan ng mga tao na sabihin ni Gold Roger kung nasaan ang kayamanang naipon nito sa loob ng mahabang panahon. Walang tinukoy na lugar si Gold Roger, ngunit hinamon niya ang bawat isa roon na hanapin ang kanyang kayamanan sa karagatan. Iniutos ni Vice Admiral Garp na patayin si Gold Roger, ngunit ang mga tao ay nagkaroon ng matinding paghahangad na makuha ang nasabing kayamanan. Tila isang malaking pagkakamali ang nagawa ni Vice Admiral Garp, dahil ngayon ay nagsimula ang Great Pirate Era upang hanapin ang kayamanan ni Gold Roger na tinatawag na The One Piece. Napunta ang eksena sa East Blue Sea kung nasaan ang isang nangangarap na maging Pirate King na si Luffy. Sa kabila ng pangarap niyang ito ay ang katotohanang hindi siya marunong lumangoy kaya't maging ang ibon ay hindi sang-ayon sa kanya. Biglang nasira ang kanyang bangka kaya't agad siyang pumasok sa isang bariles upang iligtas ang sarili. Ilang araw siyang nagpalutang-lutang sa karagatan hanggang sa mapunta sa isang lugar na may nagaganap na labanan. Isang matinding bakbakan ang nagaganap kung saan ay pinamumunuan ni Captain Alvida ang paglusob sa kalabang barko. Nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas itong si Captain Alvida, kaya't madali niyang nagapi ang mga kalaban. Kinuha naman ng mga crew ang bariles na kinalalagyan ni Luffy sa pag-aakalang kasama ito sa mga natapon sa labanan. Hinahanap ni Captain Alvida ang nagngangalang Roronoa Zoro, ang pirate hunter na nais patayin si Captain Alvida. Subalit ayon sa lalaki, ay wala ang pangalan ng kapitan sa listahan ni Zoro, kaya't pinatay ito ni Captain Alvida at agad namang nilinis ng alipin na si Kobe ang dugo. Kinagabihan habang naglilinis ng armas ni Captain Alvida, ay natakot si Kobe sa ingay mula sa bariles. Lumabas si Luffy at agad nitong pinatahimik ang noon ay natatakot na si Kobe. Nang mapakalma si Kobe ay humingi ng pagkain si Luffy habang inaalam kung saang barko siya napadpad. Nagsimula ang pangarap ni Luffy na maging pirata sa Windmill Village, 10 taon na ang nakakaraan. Sa araw na iyon ay bumalik ang kanyang idolong pirata na si Shanks at nakiusap na isama siya sa crew. Subalit hindi pumayag si Shanks dahil masyado pang bata si Luffy. Pinakita ni Luffy na gagawin niya ang lahat upang maging pirata at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang mata. Hindi maintindihan ni Kobe kung bakit nais maging pirata ni Luffy dahil para sa kanya ay masasama ang pirata. Nais maging malaya ni Luffy sa lahat niyang gagawin kaya't pinayuhan niya si Kobe na umalis sa crew ni Alvida, isang bagay na imposible para sa katulad ni Kobe. Isinama ni Kobe si Luffy palabas ng barko, subalit nagising si Alvida at ang buong crew. Nagpakilala si Luffy at sinabi niyang siya ang future King of Pirates, bagay na tinawanan ng lahat ng naroroon. Pinagalitan ni Alvida si Kobe kaya't pinagtanggol ito ni Luffy dahilan upang lalong magalit ang kapitan. Inatake ni Alvida si Luffy, ngunit hindi niya ito matamaan. Sinubukan ring barilin si Luffy, ngunit nagulat sila nang makitang tumalbog lamang ang bala. Dito ay pinakita na ni Luffy kung ano pa ang mga kaya niyang gawin, bagay na lalong nagpagalit sa kapitan. Muli nitong pinagbalingan si Kobe, ngunit hindi pumayag si Luffy na masaktan ang kanyang kaibigan. Gamit ang kanyang gamgam pistol ay tumilapon si Alvida palabas ng barko. Nagkaroon na ng kalayaan si Kobe at ngayon ay isasama ito ni Luffy sa kanyang paglalakbay. Samantala sa Sixes Island ay naroroon ang pirate hunter na si Roronoa Zoro. Lumapit ang nagpakilalang Mr. Seven ng Baroque Works at nais nitong isali si Zoro sa kanilang organisasyon. Tumanggi si Zoro kaya't para kay Mr. Seven ay kamatayan ang kapalit nito sabay hugot ng espada. Umatake ang kalaban ngunit madali lamang kay Zoro na iwasan ito. Kakaibang talento ang pinakita ni Zoro na tumapos sa buhay ni Mr. Seven. Sa kabilang dako naman ay naglakbay si Luffy at Kobe kung saan ay itinuloy ni Luffy ang kanyang kwento. Tinahi ni Shanks ang sugat ni Luffy sa mukha at nagpasalamat na hindi tinamaan ang mata ng bata. Hindi pa rin pumayag si Shanks na sumama si Luffy sa crew, bagay na ikinatampo ng bata.
Nakuha ni Luffy ang tinatagong box ni Shanks at nakita ang devil fruit. Napaisip si Luffy kung anong klaseng prutas ito, ngunit kinain pa rin niya hanggang sa maubos. Sa labas ay nagsasaya ang crew ni Shanks nang biglang dumating ang isang mayabang na pirata. Humingi ng alak ang lalaki kaya't nagpaumanhin si Shanks dahil naubos na nila ang alak at binigay ang kanilang natira. Binasag ng lalaki ang alak ngunit nilinis lamang ito ni Shanks dahilan upang dagdagan pa ng lalaki ang mga nabasag. Nang makaalis ang lalaki ay natawa na lamang sina Shanks, bagay na hindi nagustuhan ng batang si Luffy. Inaasahan ni Luffy na pababagsakin ni Shanks ang lalaki, ngunit para kay Shanks ay hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa laban. Pinigilan ni Shanks si Luffy, ngunit humaba ang mga kamay ng bata kaya't nalaman nitong kinain niya ang devil fruit. Hindi alam ni Luffy ang kanilang pupuntahan, kaya't pinanghinaan ng loob si Koby. Sinampal ito ni Luffy upang lumakas ang loob hanggang sabihin nitong pangarap niyang maging marine. Natuwa si Luffy at inutusan si Koby na tutungo sila sa marine base upang makuha ang mapa patungong Grand Line habang magpapaiwan si Koby upang maging marine. Samantala sa East Blue Sea ay nagpapalutang-lutang ang noon ay nanghihina ng tsunami. Nadaanan siya ng dalawang lalaki na agad namang sumaklolo sa kanya. Ngunit ang pakay ng dalawa ay ang dalang box ng babae sa pag-akalang kayamanan ito. Ngunit wala itong laman at ngayon ay nakakuha na ng mas malaking bangka si Nami. Nakarating sa Shellstown 153rd Marine Branch si Luffy at Koby kung saan ay nakita nila ang patong sa ulo ni Alvida. Kumain muna ang dalawa habang nag-iisip ng paraan si Luffy kung paano makakapasok sa Marine Base. Naroroon din ang pirate hunter na si Zoro upang dalhin ang katawan ng isang wanted na pirata. Sa bar na iyon ay naghahanap naman si Nami ng maakit na marine upang makapasok rin sa Marine Base. Nilapitan ng batang si Rika si Zoro upang bigyan ng rice ball, ngunit sa paglingon nito ay nabangga ng bata si Helmepo. Humingi ng tawad si Rika, ngunit inapakan ni Helmepo ang pagkain at ininsulto ang bata. Kinuha ni Zoro ang rice ball. Kinain niya ito, at inutusan si Helmepo na kainin ang rice ball at humingi ng tawad sa bata. Hinugot ni Helmepo ang espada, ngunit bumagsak ito nang hindi man lang ginamit ni Zoro ang talim ng kanyang espada. Umatake ang mga Marines, kaya't pinakita ni Zoro kung ano ang magagawa ng isang pirate hunter. Pinatulog naman ni Nami ang isang Marine at kinuha ang uniforme nito. Binalaan ni Zoro si Helmepo na huwag gagamitin ang espada kung hindi kayang pumatay, kaya't napabilib si Luffy sa kakayahan ng pirate hunter. Isinama ni Helmepo si Zoro sa ama pala nitong si Captain Morgan na namamahala sa Marine Base. Dinala ni Zoro ang bangkay ng isang pirata upang makuha ang perang nakapatong sa ulo nito, ngunit kailangang parusahan si Zoro dahil sa kanyang ginawang pag-atake sa mga Marine. Nais gawing marine ni Morgan si Zoro, ngunit hindi siya interesado, kaya't pinili na lamang niyang maparusahan. Hindi mawala sa isip ni Luffy si Zoro, at alam niyang nakita na niya ang isa sa kanyang magiging crew. Hindi rin matanggap ni Koby na may masamang marine, ngunit sinabi ni Luffy na huwag na lamang itong gagayahin ni Koby. Sumunod na araw ay binisita ni Helmepo si Zoro upang pagtawanan ang kalagayan nito habang ginagamit ang kanyang espada. Binalaan nito si Zoro na doon na ito mamamatay, habang si Nami naman ay nagpanggap na isang marine. Gamit ang imburnal ay nakapasok ng base si Luffy, at nakita niya ang nakataling si Zoro. Nais isama ni Luffy si Zoro sa kanyang crew, ngunit trabaho ni Zoro ang pumatay ng pirata. Ngunit hindi ito ang pangarap ni Zoro, dahil ang nais lamang niya ay maging pinakamagaling na swordman. Kinalagan ni Luffy si Zoro, ngunit nilinaw nitong hindi ito sasama sa crew ni Luffy. Muling bumalik si Luffy sa imburnal habang si Nami naman ay hinahanap na ang mapa patungong Grand Line. Nalaman ni Nami na nasa opisina ni Morgan ang mapa, ngunit naroroon pala ang marine na pinagnakawan niya ng uniforme. Agad na inatake ni Nami ang dalawang marine hanggang sa mapatulog ito. Nalaglag naman si Luffy sa kwartong iyon, kaya't nagtaguan sila ni Nami. Nagpanggap si Nami na marine, ngunit narinig pala ni Luffy na ninakaw lamang ng babae ang uniforme. Sinundan ni Nami si Luffy dahil patungo ito sa opisina ni Morgan upang kunin ang mapa. Sa paglalakad ng dalawa ay nakasalubong nila si Morgan. Sa kabilang dako naman ay patuloy na pinaglalaruan ni Helmepo ang espada ni Zoro nang biglang dumating ang pirate hunter. Nagmakaawa si Helmepo na huwag siyang papatayin, ngunit may naisip na ibang paraan si Zoro. Samantala mabilis na nakapag-isip si Nami at sinabing nahuli niya ang piratang si Luffy at dadalhin niya sa kulungan.
Hindi pa nakikita ni Morgan si Nami kaya't sinabi ng babae na bagong lipat lamang siya roon. Napaniwala nila si Morgan at umalis na ito. Nakuha na agad ni Nami ang mga susi ni Morgan, kaya't niyaya agad ito ni Luffy na sumama sa kanyang crew, bagay na tinanggihan ng babae dahil galit ito sa mga pirata. Napasok ng dalawa ang opisina ni Morgan at pinaliwanag ni Luffy na kailangan niya ang mapa upang mahanap ang One Piece. Sa pakikialam ni Luffy sa mga gamit ay aksidente nilang nabuksan ang isang safe kung nasaan ang mapa. Sa oras na iyon ay nakita ni Morgan ang dalawa niyang tauhan na binugbog ni Nami. Napansin ni Morgan na wala ang kanyang susi, kaya't narinig na lamang ni Nami at Luffy na tumutunog ang alarm sa base. Tumungo si Morgan sa kanyang opisina, ngunit hindi nito mabuksan ang pinto. Nasisira na ang pintuan dahil sa lakas ni Morgan, kaya't ginamit ni Luffy ang kanyang kapangyarihan dahilan upang mahulog sila sa labas dala ang safe. Pinaligiran sila ng mga pirata, kaya't pinagtanggol ni Nami ang kanyang sarili gamit ang mahabang stick. Tuwang-tuwa naman si Luffy habang nakikipaglaban sa mga marine, habang si Zoro ay palabas na ng base. Nagbago ang isip ni Zoro at tinulungan niya ang dalawa. Dumating na rin si Morgan, kaya't sinabi ni Luffy na sila ay crew, bagay na hindi sinang-ayunan ng dalawa. Isang malakas na marine captain si Morgan, at marami na itong pinatumbang malalakas na pirata kumpara sa kanilang tatlo. Sinugod nila si Morgan at maging si Zoro ay nahihirapan dito. Pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay, ngunit binalibag lamang siya ni Morgan. Sa sumunod nilang atake ay tinamaan si Morgan, ngunit pinigilan ni Zoro si Luffy. Sumugod si Zoro at muntikan na ito kay Morgan, buti na lamang at naroroon si Luffy. Dahil dito ay napilitan na si Zoro na gamitin ang kanyang pangatlong espada habang umaatake si Luffy mula sa itaas. Napilitang magdepensa si Morgan, ngunit nahuli ito ni Zoro habang ginamit ni Luffy ang kanyang gam-gam whip. Dinala ni Zoro ang safe at isinakay sa bangkang sasakyan nila upang tumakas. Dumating si Helmeppo at natawa na lamang si Luffy sa ginawa ni Zoro sa buhok nito. Hindi pa tapos magsalita si Helmeppo nang bigla itong suntukin ni Kobe. Dito ay sinabi ni Kobe na hindi na siya sasama kay Luffy upang tuparin ang pangarap na maging marine. Sa sunod nilang pagkikita ay magkalaban na sila, ngunit ang mahalaga kay Luffy ay magkaibigan pa sila ngayon ni Kobe. Nagpaalam na si Luffy sa kanyang kaibigan upang tahakin ang pinili nilang magkaibang landas. Nakarating kay Vice Admiral Garp ang nangyari sa base, kaya't iniutos nitong tumungo sila sa Shellstown Marine Base. Sa kabilang dako ay iniulat ng isang piratang si Kabaji ang nangyaring pagkuha sa mapa ng Grand Line sa pirate clown na si Buggy na mayroong malaking pera na nakapatong sa ulo. Pinangako ni Buggy na makukuha niya ang mapa kahit anong mangyari.